Ang nakakaawa dito, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, tingin nila they're still in charge, but they're no longer in charge. They're just puppets of the CPP, NPA, NDF na madaling gawin kapag ka ang leader ay mahina at walang totoong pagmamahal sa bayan, korap at ganid. Di ba sila yan? So madaling madali. Doon po sa pag-announce ng impeachment complaint, yung pag-transfer mula sa House to Senate, nakuhanan po ng video na gumaganon yung mga makakaliwa sa plenary, yung Makabayan Bloc. As an advocate po at a hardliner, kagaya po ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa laban natin kontra CPP, NPA, NDF, ano yung optics na yun, ma'am, na pinapakita na pumapalakpak ang Makabayan Bloc sa announcement na impeach na si VP Sara Duterte sa House? MJ, idadagdagan ko yung information ng mga kababayan natin. May mga informants ako sa all over. No? Sa BJMP, meron akong informant doon. At sinabi niya na nagdiwang ang mga CPP, NPA, NDF na nandun sa loob kasama si Vic Ladlad, si Adelberto Silva, mga high-ranking CPP members. Si Adelberto Silva is the highest-ranking NPA sa Pilipinas. Si Vic Ladlad, Central Committee, and parang number 2 or 3 siya sa Pilipinas ng CPP, yung hierarchy. Nagdiriwang sila at na-catch niya yung pagsabi na nagtatagumpay sila. So, yung sinabi natin kahapon nung nagkasama ko sila Hana, totoo yon. I'm really sad to tell our countrymen, na ang ating bansa ay isa na pong komunistang bansa. It is being run by the CPP, NPA, NDF. Marami pong telltale signs. In fact, a lot of people already notice it. Ang Pilipinas ngayon, hindi na yung Pilipinas dati. Ibang-iba na yung pakiramdam. Wala nang batas. Ganyan ang mga komunista, wala silang respeto sa democratic processes, yung pagbusal sa media, pagbusal sa malayang pamamahayag, sa free expression, yung sino ba yung mga top na enemies nila, di ba? Sino yung pinaka-fierce na kalaban ng CPP? Si Pastor Kibuloy, where is he now? He's in jail. Sila ang nagmaniobra niyan, etc. So yung kahapon si PRRD, no, na under his term of office na pabagsak niya ang CPP, NPA, NDF, hinahabol siya ngayon ng for instance ng ICC. Si Cristina Conti na isang urban operative ng CPP ay legal advisor sa ICC. Tapos si Mayor Inday, si Vice President natin, very fierce, under her watch as a mayor, naging insurgency-free ang Davao City, no? Unthinkable noon yon kasi very bloody, no, ang Davao noon sa CPP. So, yung nakita natin kahapon, manifestation yon ng pagpapatakbo ang pagmamaniobra ng CPP, NPA, NDF sa impeachment procedures ng ating Vice President, no? So, ang nakakaawa dito, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, tingin nila they're still in charge, but they're no longer in charge. They're just puppets of the CPP, NPA, NDF na madaling gawin kapag ka ang leader ay mahina at walang totoong pagmamahal sa bayan, korap at ganid. Di ba sila yan? So madaling madali. No? Ma'am, naniniwala po ba kayo na itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte ay panakip butas lamang sa mga issue na ayaw nila nating masilip? Halimbawa, yung PhilHealth bankruptcy, yung pagka-alarma ng business sector, yung Makati Business Club nag-express of concern over the 2025 GAA, accountability doon sa constitutionality of the 2025 GAA, yung pinagko-comment ang mga lider ng pamahalaan ng Supreme Court, at yung bicameral conference report, ma'am, na ang ugat din ay ang House of Representatives sa issue. Oh, definitely. Definitely, MJ, Admar, mga kababayan. Kasi ano ba nangyari before the impeachment? Yung madali ang at saka puwersadong pag-proceed, pag-sign ng impeachment na yan. Nag-order
ang Supreme Court na mag-explain, pinag-e-explain si Lucas Bersamin, no, yung Executive Secretary tungkol sa GAA, the most corrupt budget in the entire history of our country. So nagpapanik na itong mga ito. Yung mga magkakakuntsaba yan. And if you think that there is a separation between the legislative and the executive, that's no longer true. Hindi na totoo yan. Nakita natin yung press con kahapon ni Bongbong Marcos na dinidepensahan niya yung impeachment. Nagkukunwari siya na hindi, 'di ba? Meron siyang acting na ganon. Pero yun kasi yung mahirap kapag ka-drug addict ang kaharap mo eh. Nakakaawa ang mga drug addicts kasi bilang doktora sasabihin ko ito, akala nila nakakalokor sila, akala nila ang smooth nila, 'di ba? Habang nagsisinungaling sila, akala nila ang dami nilang naloloko. Pero wala namang naloloko itong si Bongbong Marcos. Parang yung kahalintulad nung pag ano niya, nung drug bust, the biggest daw, di ba? Nakakaawa sila tignan nun kasi walang naniniwala, di ba? So, yung kahapon, yung procedures na yan, no, makikita mo na it was a government that's panicking. Nagpapanik sa dami ng atraso at kasalanan at krimen, high crimes ninyo sa Pilipinas. Yung pangbababoy sa Pilipinas na pinaggagawa nitong Marcos administration na ito. So nakita natin nagpapanik talaga sila. Kailangan nila itong pagtakpan. So, but the good news for me is that meron tayong tatakbuhan. Winawasak nitong Bongbong Marcos na ito ang Pilipinas. Ngunit meron pa tayong hudikatura. Meron pa tayong yan. No? So, and I will tie it up again with the CPP, NPA, NDF. Nandyan po, itong mga ito are puppets. They're mere puppets. Of course, they're greedy. Of course, they're corrupt. Of course, they want that impeachment go on. But you can see, no, nakikita ninyo na napakapangit ng execution, 'di ba? Walang finesse. Bakit? Hindi aksidente na nandyan sa loob si Franz Castro ng ACT, si Arlene Boses ng Gabriela at si Raul Manuel ng Kabataan. Hindi aksidente na nandyan yan at napakababoy ng Kongreso ngayon. Of course, malaking bagay na ang Speaker of the House ay napaka-corrupt at ganid. Malaking bagay yon. Pero you can bet na kasama dyan sa pagmaniobra at pag-manipulate, no? Diyan sa ang mangyaring ito, bakit? Para magalit ang taong bayan ng sobrang galit sa gobyerno. Hindi ba tayo galit na galit sa gobyerno ngayon? 'Di ba? So, at ano pa? We are looking at a government that is on the brink of collapse. Ano ba ang goal ng CPP, NPA, NDF? Hindi ba 'yan? Yan ang pinaka-goal ng CPP, NPA, NDF, to bring to weaken government and to collapse it so that they can take over. So this is what we're seeing right now. Magkakadikit po lahat yan. Opo ma'am, lalo pat alam naman po natin ma'am na bumoto karamihan sa mga Pilipino dahil po sa pangako ng continuity. Pero yan ma'am, iba yung naging continuity. Palakpakan silang lahat sa plenary. Ano kaya ang magiging tugon yan ma'am ng NTF-ELCAC as former na official po ng task force na binuo ng Duterte administration laban sa CPP, NPA, NDF? Hopefully there's going to be some response, no? But again, as I told you, MJ, at this point we're all holding the line. Habang nandyan si Bongbong Marcos, we're all holding the line. Kasi katulad ng sinabi ni Pastor, no, I was listening to the political ad of Pastor. No, ano ba yung power na yan? Yung power na hinihingi namin, yung tiwala na hinihingi namin sa kababayan natin dahil tumatakbo kami ay bigyan ninyo kami ng kapangyarihan na yan. At yung kapangyarihan na yan ay hindi dapat gamitin para saktan ang Pilipino at para sirain ang Pilipinas. Ano bang ginawa ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez at yung mga yan na sa Kongreso ngayon? Ano bang ginawa nila? Winawasak nila ang Pilipinas kasi naman wala talagang utak itong mga ito. Sa lahat naman na kakaalyaduhin mo, teroristang organisasyon. Sana na lang nakipag-alyado sila sa Rotaract, 'di ba? Or sa Rotarians or sa mga Lions, mga ganyan. Sana ganun na lang, no? Or kay OJC.
gaganda ang Pilipinas. Pero dahil napakaganid and because they need their attack dogs against the Dutertes to reach their goal of perpetuating themselves in power and to get away with horrendous plunder. We need a new word because plunder is not enough for what these people are doing. No, so this is what we're seeing. Look at that, clapping. These are representatives, but that's the good news. That's the good news. Very, very good news, no? Nandyan na, nakasulat na, may resibo na, nag-sign sila. Yung mga nag-sign dyan, going towards an election, ang sinasabi nila, mga magnanakaw kami. Pwede ninyo kaming bilhin. Tapos meron pa mga naglalabas ng mga statement na pinapaganda pa nila yung spin. Ginagawa daw nila ito para sa bayan, para meron daw. Hindi, katiwalian yan. Plunder yan. Diba? Tsaka yung pera na ninanakaw ninyo, meron bang accountability yan? May transparency ba tayo dyan? Pinahihina ninyo ang institusyon. If we give you the benefit of the doubt na gagamitin nyo yung pera na pinamudmod ni Martin Romualdez sa inyo na meron kaming pruweba, ilalabas namin yan, no? Meron bang accountability? Meron bang resibo yan? Hindi. Walang resibo yan, no? Yan yung skandalo ng kongresong ito. So, pinakita nitong mga ito sa Pilipino, going towards an election year, huwag ninyo kaming bobotohin kasi mga magnanakaw kami. Yun. Napakaliwanag. Ang ganda-ganda kasi, MJ Admar, mga kababayan. For example, I was going to campaign actively para doon sa katiwali ni Stella Kimbo. Kasi si Stella Kimbo, marami siyang evidence ng stolen wealth, no? Hindi mo napakarangya, 'di ba? So I was going to campaign for Maan Chodoro, the wife of Marcy Chodoro, kasi akala ko magkalaban sila eh. Hindi pala nag-sign siya, 'di ba? Nag-sign siya kahit na ano pa yung kwento diyan, Ito yung kwento kung bakit nasira ang Pilipino sa mga taong 'yan na walang prinsipyo, walang paninindigan. They do not have the fierce courage to say no to dirty money. Fortunately, gratefully, there was this pocket group of congressmen who did not do it out of principle. Merong iba na hindi nag-sign, katulad nila Migs Nograles, kasi wala lang sila dito. So, pero kaalyado pa rin yan nila Tambaloslos, 'di ba? At mga operatives niya yan. So that's my point. Maraming blessings dito. And we should it's costing us so much. Napakasakit itong nangyayari. Matuto naman tayo. Let's get something good out of it, and I think that's the point. Ma'am, meron pong bagay na kataga dito yung tinatawag na tactical alliance. Basahin ko lamang po yung pakahulugan ng katagang yan. Yung tactical alliance sa isa pong pansamantalang pagkikipag-alyansa sa pagitan ng dalawang panig upang makamit ang isang partikular na layunin. Karaniwan itong ginagamit sa politika, negosyo at digmaan kung saan ang mga partido na maaring may magkaibang interes o pananaw ay nagkakaisa para sa isang specific na estratehikong layunin. Nakikita niyo po ba ito, ma'am, na akma ang tactical alliance sa mga nagaganap ngayon sa Marcos government? Very much so, MJ, Admar, mga kababayan, very much so. Yung kasabihan na politics makes for the strangest bedfellows. Di ba nakakatawa ngayon kasi yung mga dilaw ay ngayon kakampi si Marcos na all their lives ay dictator sa, di ba? Marcos ibagsak, di ba? Kahit yung mga pula ngayon, di ba? So, kahit yung mga oligarchy na dati galit na galit sa mga Marcos ngayon, andyan sila, di ba? In other words, tactical alliance means naggagamitan sila. At nagsanib puwersa po ang mga kalaban ng Pilipinas. Kasama dyan ang USA, ang CIA kasama dyan. Kasama dyan marami silang nagsanib puwersa. Pero meron bang kasing organized ng CPP, NPA, NDF? I don't think so. Wala. Na bawat sektor ng lipunan nandyan sila. Meron nga sila sa call center Tapos iisa lang ang kumukumpas sa kanila, Central Committee. So, very organized, isang galaw, isang sayaw, very highly choreographed. Ang galing ng pagka-choreograph.
'Di ba? So, diyan tayo na meligro na ang gobyerno natin, itong si Bongbong Marcos at si Tabaloslos ay nag-tactical alliance sa isang komunistang organisasyon. Kasama diyan mga oligarkyo, mga drug lords, ah, mga mga dilaw, all these political stripes. Pero gusto ko sabihin sa kanila, no, syempre mga drug lords, mahirap kausap yan. Ang bansa natin ngayon ay namemeligro. No, we have to reach across political divides right now because we are in danger of becoming, or we already are actually a communist state. And those of us who've been on the receiving end nitong fascista at authoritarian na kamay ng CPP, NPA, NDF, alam na alam namin kung ano nakikita namin ngayon, no? So itong tactical alliances ng ito, ang hirap kasi, no, maganda yung tactical alliance kung ethical siya. Alam mo yun, kung ethical, kasi maganda yung hindi tayo nag-aaway-away, mas maganda pa rin yung nagkakaisa tayo. So I guess in life, that's what you call it, diba? Tactical alliance. So you don't want Duterte, you don't want whoever, diba? But here in this point, let's get together for our children, for our democracy, let's get together, diba? Dito, let's our shared ground, diba? Pero itong mga ito, may linya tayo. We don't enter into tactical alliances with terrorist groups. Lalo pa ganito ka-deceitful ang CPP, NPA, ND. Ma'am, isa po sa mga dapat tandaan ng ating mga kababayan, ang tactical alliance po ay pansamantala lamang at maaring mabuwag kapag nakamit na ang layunin o kapag hindi na ito kapaki-pakinabang sa parehas na panig. So mananatili pa rin silang kalaban ng gobyerno. Ma'am Lorraine. Yes, of course. And in fact, nakikita na natin ngayon na kampi sila. May isang parte ng CPP na nagkukunwari na kaibigan ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos, pero meron isa dito naman na parte na organisasyon nila na tinatamaan din sila, di ba? Nakikisakay na sa mga issues ngayon kasi nakikita nila it's picking up. So inaano na rin sila, binabatikos na rin sila. And what else? What else? Why are they there? They're there to get money. What for? To recruit our children para lumaban sa gobyerno. Tumigil ba yon? Hindi yan tumigil. Sa BJMP mismo, no? Habang nangyayaring itong kaguluhan ito na orchestrated by the CPP, NPA, NDF inside Congress and also outside with the help of, iisa nga sila, no? Pinag-aaway, pinagsasabong ang Marcos, Duterte, magulo, di ba? There's hatred and division. In the shadows, ano nangyayari? Pumupunta si Franz Castro, Arlene Brosas sa BJMP at kinakausap ang mga NPA doon. Si Vic Ladlad at saka si Adalberto Silva and other high-ranking officials doon. At pag umalis sila, ang sabi sa amin, itong mga NPA doon lumalapit sa mga drug lords at humihingi ng campaign money. O, di ba? So, ganun ang galawan ng mga ito. So, tactical alliance na yan. Pero pagkatapos nito, no, pag sila ay nagwagi, at ang hirap kasi ito mga ito, hindi nagbabasa eh. Hindi nagbabasa ng history ito mga ito eh. Komunista yung kaharap nyo, tingin nyo, kaya ninyo mag-isa, di ba? They're going to round up all of this, no? Ito mga kongresista nito, ito yung mga unahing papatayin nila, no? So, nakangiti sila ngayon, ngingiti-ngiti, pero wala ang mga komunista ganito kasi I'm not saying all communists, ha? Ang sinasabi ko CPP kasi may mga kilala akong komunista na babait, no? Yung mga taga-ibang bansa, mga kaibigan ko pa nga, pero hindi walang armed component. So, ang komunista kasi cut off na sila. Nakita mo naman yun, very deceitful, di ba? Mga sinungaling. Kapag ikaw ay sinungaling, cut off ka na from yourself, from your soul, from your morality, wala na. You can step over the dead bodies of our children. Nung si Kit Absalon was summarily executed by the NPA, wala pang 2 seconds, dinidepensahan na ni Teddy Casino ang mga NPA, di ba? Nag-apologize kunwari, pero dinepensahan niya, may pinaglalaban daw, etc. Di ba? So, yan yung nakikita natin ngayon. Yan yung delikado, no?